Hello, magandang hapon sa ating lahat, magandang gabi, magandang umaga, magandang madaling araw kung nasaan kayo ng parte ng mundo. Ito na naman po ako, Maureen Rose Mejia Villar, all the way from Amorc City, TPL 4 po na podcast. At welcome po sa mga sumusubaybay at makikinig at manunood. Pasensya na po kayo, medyo meron po akong sakit. Kasi po, ubusipon. At kaso lang po, kailangan po talaga tayo gumawa ng content para po malaman natin ang katotohanan at malabanan po natin ang fake news. Ito po ang layunin ng aming mga content dito sa Ninyolo, sa page Ninyolo at sa aming mga pages. Kasi nga po, madali lang po gumawa ng fake news at mahirap po labanan ang fake news ng katotohanan, lalong-lalo na po ang fake news ay naging viral na. So ngayong hapon po ay simulan natin at kanina po, paggising ko kaninang umaga, ang bumungad po sa akin na balita ay ang Department of Agriculture Secretary or si Chief Francisco Tuy Laurel Jr. ay nag-file po ng cyber libel complaint laban kay Attorney Libay Baligod at yung 18 niya na hindi po kasi talaga sila mga kaibigan Marines. Hindi ko ba kaya silang tawagin na Marines mga kaibigan kasi hindi po sila lahat Marines. Yung 18 po na kanyang mga asungot na lang siguro. At ito nga po kaninang umaga ang bumungad sa akin nung nagising ako kaninang umaga. Medyo late na po ako gumising kasi po yung epekto ng gamot na tinitake ko ngayon yung pangpakatulog, pangpakalma ng chest. Kasi nga po mahirap po matulog habang kayo po ay inuubo. So pasensya na po kung medyo uubo-ubuhin tayo ngayong episode po. Kaya ganun. So ito po nga po bumungad sa akin kanina umaga, nakita ko po ang live interviews kay Secretary Tuy Laurel na bakit siya po naghahain ng reklamo. Kasi nga sinali po siya doon sa maleta narratives ng nila Attorney Baligod at ng kanyang 18 na sungot. At sa alam po sa update po ng lahat, hindi lang po si Secretary DA Secretary Tuy Laurel ang nag-file na sa grupo nito nila Baligod at saka yung 18 na naging 16 na lang. Tapos hindi na natin alam kung anong nangyari. Before that, update ko lang sa inyo, si Secretary Tuy Laurel po ang latest. Pero ang pinangunahan na po yan sila kasuhan ng mga kasong cyber libel din ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Isa yon, nag-file po yon. Siya yung kinauna-unahang nag-file ng kaso sa grupo ni Baligod, si Antonio Trillanes. At hindi rin po sila pinalagpas ni National Security Advisor Chief Eduardo Anyo. Nag-file din po yun. Ang NSA, pinag-file po ng cyber libel din noong March 11. At doon po sa DOJ siya nagsampa ng kaso kay Baligod, si Eduardo Anyo. Hindi din po lang silang dalawa, si ngayon Representative Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List Representative, nag-file din po laban kina Baligod at yung 18 na yan. Kasi ang kwento po nila Baligod at nung kanyang mga Marine nung Marites,
nabigyan po ng maleta, tapos naging paper bag, dalawa daw ng pera si Representative Laila De Lima nung mga panahon between 2022 to 2023. Ang problema po ng kwento na yon, noong mga panahon po na yon ay si Representative Laila De Lima ay nakadetine. Nakadetain po si Laila De Lima doon sa Camp Crame. Nakakulong po. Nakakulong po kasi hindi ba may kaso siya ng drug trafficking na 3 po yun ang counts, tapos nawawalang sala, na-dismiss yung mga kaso, na-acquit siya. Noong mga panahon po na yon na sinasabi ni Baligod na si Laila De Lima ay nakatanggap ng pera, nandun po siya sa loob ng kulungan. Kahit na po inamin ni Baligod na nagkamali sila ng kwento, kinasuhan din talaga sila ni Representative Laila De Lima, at ito na po yung example ng sinasabi natin na falsus in uno, falsus in omnibus. Kung mali ka sa iyong sinabi ng una-unahang pagkakataon, ang mga susunod mo na kwento ay hindi na dapat paniwalaan kasi most likely yun ay kasinungalingan. So, kinasuhan sila yung sila Baligod ni Laila De Lima ng ganun, cyber libel, paninirang puri. At siya po ay nag-file ng complaint sila De Lima sa NBI, dinala din po niya sa DOJ ang kanyang reklamo noong po to na March 9. Bago lang. At ito nga po kanina si Secretary Twi. At ito rin po Bureau of Corrections Director General na si Gregorio Katapang Jr. nag-file din po ng kanyang sariling cyber libel complaint laban kay Baligod. At hindi lang, ito po yung nasa gobyerno ang mga nasa gobyerno at ang private citizen din, si Father, isang pare, si Father Flavi Villanueva. Kasama po siya ni Laila De Lima na nag-file po ng cyber libel complaint laban sa grupo ni Baligod at yung mga 18, na 16, na 11, na 12, hindi natin alam kung ilan talaga sila, na mga sinasabing ex-marino na hindi naman mga marino, mga ganon. So doon pa lang po dapat pagdudahan na natin itong mga to. Kasi doon lang kay Laila De Lima nasabihan nila na nagbigay sila ng pera, nag-deliver sila ng pera kay Laila De Lima, na unang sinabi na maleta, tapos yun pala paper bag. Paano nyo magdideliveran doon sa Camp Crame? Ang dami siguro mga guards doon. May nakakita siguro doon. Mga guards. Mismo pa sa Camp Crame, nakadetain ito sa isang VIP detention cell doon. May mga camera doon. Tapos ngayon sasabihin nyo na nagpadala kayo ng pera, maleta doon, whatever doon. Habang siya ay nakadetain noong mga panahon na yan. Niloloko tayo ng Baligod na to Wala Pang ano lang to Panggulo. Panggulo lang po talaga sila mga kaibigan. Nanggugulo sila. At yung kanilang gulo, ayaw po nila ipa-classify na destabilization attempt. Ayaw po nila tawagin silang destabilizers. Pero yun po yung ginagawa nila. So ano po dapat i-describe pag-describe sa mga ginagawa nila kung hindi panggugulo lang? Di ba destabilize nga? Yun na yung pinaka-perfect description sa ginagawa nila. Tapos ayaw nila akuin. Tapos mali-mali pa talaga yung kanilang mga Tapos nangongolekta pa sila ng mga kaso. Nangongolekta, ilang tao na po to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na po na tao ang nag-file sa kanila ng cyber libel cases. At parang hindi sila natitinag.
at patuloy pa rin sila sa kanilang pagsisinungaling at inconsistencies. Update lang po, sumailalim na after ilang araw na dinabatihan at negosasyon, sumailalim po yung sinasabing 18 na mga ex-Marines ng isa-isang pagbibigay ng kanilang isa-isang salaysay sa hiwa-hiwalay na interview sa NBI. Nag-one-on-one na po sila, yung mga pumunta doon at naggumawa ng kanilang sarili-sariling affidavit. Kaso ang 12 sa kanila, 12 po ay ayaw po pirmahan yung kanilang mga salaysay. 12. Out of the 18, 12 ayaw pirmahan ng kanilang mga salaysay. Hindi nila sinusumpaan yung salaysay nila, yung affidavit nila na binigay nila na hiwa-hiwalay. Bakit ganon? Hindi ba nagkatugma na naman yung kwento? Kulang pa rin ba kayo sa sa training, sa kulang pa ba kayo sa coordination nyo? Ilang araw na, hindi ba ninyo ma-memorize yung kwento dapat ninyo na binigay sa inyo ng handler ninyo na na ayaw magpakilala na handler ninyo? Ganyan ba ang mga Marines? Ganyan ba ka? Alam nyo, basta sinabi natin Marines, grabe po ang training yan. Disiplinado yan. Makikita ninyo ang totoong mga Marines. Mga ano po to sila ha? Mga elite na po to sila ng Philippine Navy. Pag sinabi po kayo Marines, elite na po kayo. Elite na po kayo ng mga Philippine Navy. Hindi po kayo basta-basta. Trained kayo in combat training. Dumaan kayo ng mahihirap na mga pagsubok, physically, mentally, psychologically, sa pagiging marino ninyo. Hindi ko po nakikitaan ang sinasabing 18 ex-Marines na to ng ganong klaseng training na nadidisiplina yung sarili. Wala. Hindi man, kahit pa doon po kay Orly Gotesa na sinabi po nilang ex-Marine. Hindi po nakitaan ng ganong klaseng disiplina sa sarili. At kailangan pa nga i-coachingan, kinoach pa talaga ni Senator Marcoleta kung anong babasahin na paragraph sa kanyang affidavit na sinabi na siya yung sumulat, na yung palang affidavit na yun po ay hindi peke. Sinabi nung hindi pirmado, hindi totoong pirmado nung nag-notarize. Ang training po ng isang Marines, makikita po yung disiplina. Kung meron po pong pinapabasa sa kanila na misyon, kahit ilang pages pa yan, babasahin nila yan at iisip at isasarili nila yan. Hindi na nila kailangan yung ulit-ulitin pa. Makukuha na nila yung mission nila in one glance. At alam na nila ang lang gagawin. Hindi na kailangan sila i-coachingan pa. Kailangan ng coaching. Yung 18 Marines na to, hindi papasa po sa credibility test. Hindi po mapasa. Sorry po. Kung gagawa kayo ng naratibo na gusto niyo ibabagsak ng gobyerno ngayon, ng administrasyon ngayon, you have to do better. Kasi sloppy. Sloppy po ito. At madami na po kumukontra. Kasi yung butas-butas po yung kwento. Gagawa kayo ng kwento yung walang butas. Kagaya na lang yung kay Leila de Lima. Ang butas po yun. Paano sasabihin nakatanggap yung tao na sinasabi ninyong maleta na naging paper bag? Nasa detention center yun eh. Camp Crame pa.
Tapos gusto niyo kami maniwala sa inyo mga ginagago ninyo yung mga Pilipino. I mean, siguro meron sa atin na gusto lang talaga magpagago, lalong-lalo na yung mga supporters ni Rodrigo Duterte na gusto nilang inuuto sila. Ang problema po ninyo, ang problema po ng grupo nila Baligod, nila Mike Defensor na ayaw umamin na siya yung handler ng mga to, iniinsulto po ninyo yung yung intelligensya ng buong Pilipinas sa pinagagawa ninyo. Hindi po kami lahat pinanganak na tanga. Hindi po kami lahat pinanganak na membro ng kulto ni Duterte. Hindi po. Kayo lang, kung gusto ninyo, kayo lang po. Huwag kayo mandadamay ng ibang klaseng mga bibang Pilipino na nanahimik, na may problema ngayon, kahit malayo po sa atin, ang gera sa Middle East, naapektuhan po tayo lahat. At kahit na po, at hindi na lang po tayo magrereklamo kasi hindi naman po kasalanan ng gobyerno natin yung gera doon sa Middle East. Instead na magreklamo tayo, magpasalamat tayo na malayo tayo doon at maghanap na lang tayo ng solusyon para makatulong sa gobyerno, para makahanap ng paraan na hindi masyadong mahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa alam natin na maapektuhan ang supply ng krudo langis at maapektuhan din, darating po ang panahon na maapektuhan ang ating pamimilihin. Pero sa ngayon, gumagawa po alam natin ng gobyerno ng mga paraan para lang maibsan konti, a little more, ang ating yung upcoming na hardship. So, wag na lang po tayo magreklamo at maging pasanin po sa problema. Kung pwede lang po. Hindi kagaya nitong grupo ni Attorney Baligod tsaka itong mga ex-mardi naman. Hindi na po dapat natin to sila binagbibigyan ng pansin kasi yung mga bulay ugman to, wala mo po to silang hindi to sila relevant sa kwento na ngayon. May mas mabigat po na problema tayong hinaharap. Ito sila gumagawa lang po ng mga gulo. Kasi nga po may mga main character syndrome tong mga ito. Narcissistic po itong mga to. At alam natin kung saan nila kinukuha yung hugot ng narcissism nila kung di sa yung sinusuportahan nila ang mga Duterte. Yun lang. So, recap, si Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pinaka-latest po na naghain ng cyber libel complaint laban sa grupo ni Attorney Baligod at 18 Marites. Next po, ang ating susunod na kwento ay ang susunod na kwento ay tungkol po, punta po tayo sa Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Punta po tayo sa BARM. At sa BARM po ay nakitaan ng COA ng nag-flag po ang COA ng 2.2 billion education procurement sa BARM. Malaki po itong halaga. At nag-amount nga to 2.2 billion na. Na proseso po ang dokumento para po ito ay nakalaan sa education procurement. So, DepEd nila dun. At ang problema na proseso po yung procurement, na release ang pera. Ibig sabihin po para doon sa mga bibilin, kaso kulang at wala hanggang kulang ang mga
walang dokumento, supporting documents doon sa procurement, ano na yun, procurement. So, yun po ay nag-raise ng red flags. Siyempre, automatic yun. Magpo-procurement ka, rilisan ka ng pera, tapos ine-expect sa'yo na bibilin mo na yung mga gamit. Tapos nung nag-o-auditing na at hinanap yung kung saan mo ginastos yung pera na yung nirelease para doon sinasabi mong procurement, eh wala ka nang mabigay. So, paano yan? Hindi mo na mapaliwanag kung saan napunta yung 2.2 billion na yun na hinahanapan ka na ng COA. So, kailangan po i-comply yun. Yun na nga, pag hindi kayo makakomply sa during auditing, eh red flag. At labag na yun sa mga rules sa COA. Alam nyo, ang ating treasury, kung meron like ganito, may procurement request, lahat po yan in good faith po. Bibigyan kayo ng pera dahil sa request ninyo. So ang gobyerno, ang national government, kung may request o meron kaming kailangan ganito, ganyan, nakalagay diyan. Titingnan niya ng magbibigay ng pera, sige, irilisan kayo namin. It is in good faith. Nasa inyo na yung pera. The only thing you need to do is subayin ba kung ano yung rason ninyo na pagbigay ninyo ng procurement request, yun dapat ituparin ninyo. Tutuparin po ninyo kung ano yun nandoon para pagdating ng panahon na kailangan na mag-audit, usually after a year po yan, 1 year. Ang fiscal end ng year is December, so lahat po na ng nagastos doon, dapat ninyo, isisubmit nyo na sa fiscal end of fiscal year para makita. At kung doon nakita, hindi kulang yung papeles ninyo, hindi nyo man napaliwanag na maigi kung saan napunta yung pera na ni-request ninyo, huwag kayo magtataka kung hahabulin kayo ng COA. Istrikto na po ang COA ngayon. Istrikto na po. Kaya good job sa COA. Good job po sa COA na nakita ito agad. At dapat ito tutukan din ng Kongreso, hanapin ito kung asan nangyari to. Lalong-lalo na po ang mga kagamitan na para ito kinuha itong pera na to ay para po sa education procurements. Education, mga kabataan, mga scholarship, di ba? Mga eskwelahan, mga gamit sa eskwelahan, mga siguro sa teachers. Nandito siguro yan. Kasama yan sa 2.2 billion ngayon na hinahanapan kung saan napunta ng COA. So, at speaking of children, dumayo po tayo sa Senado. Senado naman po tayo konti at si Senator Win Gatchalian po ay merong pinapanukala. Meron pong pinupush si Senator Win na bawalan daw ng ang mga minor de edad sa social media. Sang-ayon ako dito at medyo on the fence. Pero ito po ay kanyang na-push dahil sa isang insidente sa Laguna. Nalaman po natin to yung isang araw na meron nagtangka. Ewan ko kung anong klaseng mga bata ito nung pinapanood sa ano ang nilang napapanood nila sa YouTube or sa whatever. At nagtangka po na i-reenact or dalhin dito sa Pilipinas yung mga alam natin nangyayari sa United States. Di po ba uso sa United States yung mga bata na nagsushooting, nagbabaril doon sa loob ng mga classroom sila o sa mga eskwelahan nila?
Di ba po sa Amerika lang po yun nangyari. Laging nangyayari. Yung may mga bata nagdadala ng baril sa eskwelahan at nagbababaril. Yung sa Laguna po, inatimbrihan. Na hindi po to naging ganap. Bale na prevent po itong gagawin sana ng mga bata na to. Na prevent po siya. Bale siguro mas maayos pa po yung ating dito sa ating security ba, heightened level of security ang tayo kumpara po sa Amerika. Sa Amerika po alam po natin sa Amerika hindi nasa kanilang konstitusyon na pwede silang bumili ng baril para protektahan ang kanilang sarili. Madali lang po bumili ng mga armas sa Amerika. Dito po sa atin, mahirap po bumili sa legal na paraan. Mahirap po. At hindi basta-basta tayo makakabili ng mga ganyan na armas. Hindi kagaya sa Amerika. Sa atin, dadaan po tayo kailangan ng lisensya. Kailangan ng mga test, mga ganon. Diyan po sa Laguna, natimbrihan. Natimbrihan yung mga kabataan na may plano na ganon dalhin sa kanilang eskwelahan. Natimbrihan po sila. At yun po yung nag-prompt ngayon kay Senator Win Gatchalian na sabihin na yung mga minor de edad ipagbawalan na sa social media. Kasi kung nakakita sila ng mga idea ba. At hindi ko alam lang kung ito po ay magiging kasi ang kalaban po dito ang kalaban sa provision na to or ang resolution na to ni Senator Win Gatchalian ay yung right ng kahit sino sa atin, kahit minor de edad, right to information o right to use the internet. Yun po yung kalaban nito. So, depende po kung paano natin i-approach or paano to ititweak ng ating gobyerno para sa ganitong mga klaseng na mga usapin. Kasi kahit po alam na po natin ngayon ng mga kabataan ngayon, mas sila sa sa wifi, gamit din nila. Madali na nga sa kanila mag-research, kumpara po sa generation namin na nakatikim ng walang internet dati, kailangan pa po kami maghanap sa mga libro. Ang mga bata ngayon ita-type na lang po or i-voice command sa kanilang mga telepono kung ano yung hahanapin nila at nandun na ang gusto nilang malaman. So, karapatan din po nila to right to information. Yun lang po isa sa mga nakita ko na mababangga nitong kagustuhan ni Senator Win Gatchalian. The right of information for everybody, not just minors. So we have to find a way na to accommodate and to protect them in such a way na hindi na yung kanilang karapatan to information. So, push mo lang yan, Senator Win Gatchalian, at parating na natin, kailangan natin debatihan yan, ilahad yan syempre, sa taong bayan para maintindihan at malaman kung ano dapat ang gawin at anong paraan ang mabuti para sa lahat. Di po ba? So, okay. Moving on tayo. Punta tayo kay Bato. Okay. Bato de la Rosa. Nakakita ng kakampi. Si Bato de la Rosa po ay parang nakakita ng kakampi sa sarili niyang kapasenador. Parang sa tingin ko po, sa basa ko nito, ayaw po siya habulin ng Ethics Committee ng Senado sa kanyang pagiging absence without leave, sa kanyang pagiging AWOL.
At alam na po natin na since November na nag-start po ang sesyon, wala pa po siyang nag-appearance. At dahil takot na takot siya, paranoid siya na meron siyang ICC arrest warrant. Kaso parang bibigyan lang siya ng free pass ng kanyang mga kapwa senador na alam natin na Duterte aligned senators sa Senado na sige, mag-awol ka na lang, mag-awol ka hanggang gusto mo. Walang hindi ka namin nahabulin dito. Okay lang, kinokonsenti po ng kanyang kapwa senador yung kanyang ginagawa. Okay lang. Wag ka lang wag ka lang mag-work. No work, no pay, no way. Wag ka lang mag-work, okay lang 'yan na siswelduhan ka rin ng mga taong bayan eh. At saka hindi ka namin na kukonsentihin namin yung ginagawa mong pag-aawol. Ganun po yung lumalabas sa Ethics Committee ng Senado. Sino ba yung Ethics Committee ng Senado? Tingnan natin. Tanungin natin. Who is the Ethics Committee head of the Senate of the Philippines? Si JB Ejercito po, siya po ang kasalukuyang Committee in Ethics. Si JB ang chairman, ang co-chair ay si Kiko Pangilinan, ang members si sila Risa, Hontiveros, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Christopher Bongo, mismo si Bato de la Rosa ay member ng Ethics Committee, si Amy Marcos at saka si Rodante Marcoleta. At sila po gusto na ito, kukonsintihin nyo yan si Bato. Alam na, makapal itong Bato na to. Hindi lang, alam lang po natin recently, nag-request si Bato, nagparamdam po para humingi ng permiso kay Senate President Tito Soto na gamitin ang Senate Mansion doon sa Baguio City para gamitin ng kanyang pamilya. Dahil para dumalo sa isang shooting competition. I'm not sure kung anong klaseng shooting yon. Shooting ba, gun shooting ba, pistol shooting, rifle shooting, or golf? I believe it was a golf tournament. Nanghingi siya ng permiso para gamitin yung mansion ng kanyang pamilya. Pero may condition pala ang paggamit noon. Dapat po kung gagamit kayo, kasama po ang yung nagre-request na senador na si Bato de la Rosa. Kailangan po kasama siya ng pamilya niya. Hindi daw po pwede yon kay Bato de la Rosa kasi natatakot siguro siya na pag siya po ay lumabas. Nandoon may naghihintay sa kanya na dadampot na lang sa kanya na may dala-dalang warrant of arrest. So, na-denied po ni Senate President Tito Soto yung kanyang request na gamitin ng kanyang pamilya yung bahay o yung mansyon doon sa Baguio City. Tapos hanggang ngayon, hindi pa po siya nag-a-attend ng mga sesyon. Magre-recess na lang ang upper chamber at maaring masimula very soon ang impeachment trial sa Senado kung ito po ay pagbotohan doon sa House Plenary. Pagbobotohan pa, dumating na po sa House Plenary kasi alam po natin kahapon, nag-third step na po
Nag-third step na po ang impeachment process doon sa Kamara. Nakapasa na din po sa sufficiency in grounds. Nakapasa na po. Yun po yung third step. First step is sufficiency in form. Second step is sufficiency in substance. Third step is sufficiency in grounds. Yesterday po, nakitaan ng dalawang remaining impeachment complaints, 3 and 4, na sufficiency in grounds at yun na po ay iaakyat, hinay-hinay na po yun iaakyat sa House Plenary, pagbobotohan po yun. At kung yun po ay pumasa ng 1/3 sa House of Representatives, iaakyat na yun forthwith sa Senado. At sila po ay mapipilitan na mag-convene as an impeachment trial court doon sa Senado. At si Bato de la Rosa, aasahan ba natin mag-a-appear pag sila na po ay tawaging senator judges? Siya ba po ay uupo? At magiging at buboto na i-acquit si Sara Duterte kung saan kailangan ng kanyang boto. Magpapakita ba siya doon sa Senado pag yan na po ang nangyari? Tingnan po natin, antabayan na natin, at kung hindi siya magpakita at maging tumayong bilang isang senator judge pag mayroong impeachment trial na, ito pong sinasabing maisog na come in get me, na make my day, duwag po siya. Siya na po siguro yung pinakaduwag na naging PNP chief sa buong history ng Philippine National Police. Siya po ang pinakaduwag na chief. Nakakabato. Moving on. Ito po, marinig natin ang sinabi. Moving on, balik tayo sa Kamara. At impeachment complaint, ito po, meron pong sound off po si Representative Attorney Rinico ng, I think, galing po sa Makabayan Block, if I'm not mistaken. Isa po talagang tinatalakay doon sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ay yung death threats. Yung death threats po ni Sara Duterte kay PBBM, kay First Lady at dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ito po isa sa pinaka-highlighted na article of impeachment even last year's impeachment case. Ngayon din po, hindi po na-absuelto clarification po, hindi na-absuelto si Sara Duterte sa mga impeachment at articles of impeachment last year. At kung siya po ay nagreklamo ngayon na yung mga impeachment complaints laban sa kanya ay recycled, syempre natural kasi hindi naman na-resolve yung last year, di ba? Hindi na-resolve yung last year. Hindi ka pinawalang sala ng Supreme Court. Hindi mo natakasan yun. Naging unconstitutional yung lang last year dahil sa 1-year bar rule only, yun lang. At ngayong taon, kahit na yung inimpose ng Supreme Court ng mga panibagong utos or mga panibagong requirements kung paano mag-impeach ng isang impeachable office, sa isa na po yan. Strictly ng House Committee on Justice ngayong 20th Congress. By the book sila as per the Supreme Court. So wala kayong lusot ngayon this time around. At ito pong napaka-glaring na isa sa pinakamabigat na aligasyon na inaakusa kay Vice President Sara Duterte ay ang kanyang death threats. Na hindi po yun mere death threats.
Kasi sinabi po niya nangontrata siya ng mamamatay tao at patayin 3 tao na pwede po natin ma-consider na yon na massacre. Kasi more than 1 eh. 3 po yung gusto niya ipapatay sa kanyang kinontrata na tao na patayin ang mga tao na to. Pinangalanan niya at binigyan niya ng kondisyon at sinabi niya no joke, no joke at inamin din niya na yung kanyang inutusan na tao ay sinabihan siya na yes, gagawin niya. Kontrata po ang tawag doon. Verbal contract na yun. Pwede po yun. Yun na po ay sumasailalim sa conspiracy to murder. Which is a crime actually. Krimen na po yun kahit po yun sinasabing imagination. Hindi na po yun imagination kasi may kontrata na eh. Kinontrata na, hindi po yung imagination. Murder, frustrated murder, attempted murder, it's a crime na. So, ang sabi po ni Attorney Rene ko, abogada po to, bata po to na abogada, yung death threats nga po ay no joke, no joke. Alam po natin yon, narinig natin yon, sinabi yan mismo. Ang ebidensya po ng particular na impeachment complaint na ito ay mismo nanggagaling kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa bibig po niya, sa salita po niya, sa video niya, hindi po niya to mapagkakaila. Kasi yung ebidensya ng itong impeachment complaint na to ay siya. Siya na siya. Kaya nga po ito ay bahagi sa sufficiency and grounds para ma-continue yung impeachment complaint proceedings. At alam na po natin kung saan nagmana si Sara Duterte. Yun nga. Pero ang kaibahan po kaibahan po sa mag-ama. Kung kung si dating Presidente Rodrigo Duterte nagjo-joke ng ganitong klaseng mga morbid joke, patay-patay, kill, whatever. Nadadala niya yung joke, na-tolerate yung mga klaseng joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaya. Kasi maingat pa rin si President Rodrigo Duterte sa ganyan mga klase na mga joke, hyperbole, diba? Maingat po siya mag-joke ng ganyan klaseng mga joke. Kaya yung iba natatawa, natotolerate. Si Sara Duterte, siguro sa kagustuhan niyang gayahin yung father niya, nasobrahan naman siya. Nilagyan niya ng elemento ng kontrata yung kanyang joke na yun na po ang nagbigay ng ibang timpla sa kanyang joke, no joke, no joke. The moment na nangontrata ka ng mamatay tao at sinabi mo pa, pinalandakan mo sa buong Pilipinas at sa buong mundo kasi nasagap po ito ng international news, na nangontrata ka para patayin ng 3 tao at hindi basta-basta ang 3 tao, presidente ng Pilipinas ang gusto mong papatay, ay ibang klase na po yun. Sablay siya dun. Sablay na sablay. At reminder po, kahit 10 pa yan na articles of impeachment, kahit let's say yung third article of yung third impeachment complaint ay naglalaman ng 6 articles of impeachment. Yung fourth article of impeachment nila Attorney Cabrera na inendorso nila Representative Abante at saka Ortega ay naglalaman ng 5 impeachment
complaint, articles of impeachment. Kahit pagsamahin silang dalawa, gawin silang suit. Kahit isa lang po na article of impeachment ang makitaan na guilty si Sara Duterte. Reminder lang ha, kahit pa yan 5-6, pero pag makitaan siya ng guilt sa isa na articles of impeachment, siya po ay mai-impeach. Impeach na siya. Sa kahit sa isa lang. At itong kanyang death threats po, ang isa sa pinakamalakas na artikulo ng kanyang impeachment complaint, pag binubuo ng impeachment complaint. Ito po ay, para sa akin ha, ito pong kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na impeachment article laban kay VP Sara, kasi po siya mismo ang ebidensya. Galing sa kanya mismo ang ebidensya na ilalatag sa impeachment, article of impeachment na yan, pag yan po ay tinalakay na sa Senado sa kanyang impeachment trial. Siya po ang ebidensya mismo. So, next, good luck na lang sa good luck na lang sa mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte. Alam po namin 16 po kayo, pero parang hindi po ninyo ginagampanan yung inyong retainer's fee ng pagtatanggol ng maayos sa inyong kliyente. Hindi lang po si Representative Rufus Rodriguez ang dismayado sa the way nyo hinahandle ang depensa ng Vice Presidente. Marami po sa amin ang dismayado. Kasi yung ginawa po ninyong answer ad cotelam ninyo, ay sana hindi na lang po ninyo tinawag na ad cotelam yun. Sana po ay tinawag po ninyo yung papel nyo na request for dismissal of impeachment complaint, para klaro po talaga yung intensyon ninyo doon sa 10 pages ninyong ginawa, na mas marami pa po yung pages yata na nakalagay, nakabalandra yung mga pangalan ninyo na kung sino-sino kayo mga abogado. 10 pages, 16 lawyers, very expensive lawyers. Tapos yun lang yung kaya ninyong gawin. Kung ako po, ordinary observer lang, nakikita ko na lugi sa inyo, yung kliyente ninyo. Ay, ewan, I will, makaka-speculate na lang po yung mga observers, kagaya namin na, ano ba kayo, sinasadya ba ninyong isabotahe yung kliyente ninyong si Sara Duterte? Sa ganyang klase ng kalidad na, mababang kalidad ng pagdidepensa ninyo sa kanyang kliyente, kawawa naman. At kawawa din si Vice President Sara Duterte na nagwawaldas ng kanyang pera na dapat niya ipaliwanag sa taong bayan, dahil isa rin na kanyang articles of impeachment ay ang question patungkol sa kanyang hidden wealth or unexplained wealth. Unexplained wealth, yun na nga ang pagbayad ng kanyang abogado, 16. Galing sa Narvasa to sa SAR, mahal na po yung bayad. Mahal po yung bayad nila. Tapos ganyan lang yung pang-depend ng kliyente. Ewan. Next po at Senator Bongo. Nakikiride on si Senator Bongo sa GIDA. GIDA Schools Act. Ano ba yung GIDA, mga kaibigan?
Ang GIDA po, Schools Act, Senate Bill number na 1937, it is a landmark Philippine legislation na nakapasa na po sa third and final reading sa Senado noong March 16 lang, nung Monday. Ito po ay nag-institutionalize ng mandato ng gobyerno natin na yung public school education ay gawing accessible doon sa mga GIDA. Ibig sabihin po ng GIDA is, pasensya na po, medyo nabubulol. Geographically isolated and disadvantaged areas. GIDA. Yung mga nasa liblib po ng mga lugar sa Pilipinas, sa mga bulubundukin, mga lugar na alam po natin na merong populasyon at may mga bata na kailangan po ng edukasyon. So, gumagawa po ng paraan ng DepEd para matugunan yung kakulangan na yon. Kasi dapat po no child will be left behind, lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon. Alam po natin may mga komunidad sa mga bulubunduking lugar dito sa Pilipinas na kailangan pa yung mga bata kailangan pa yung mga bata bumaba sa bayan para lang makapag-aral. Di ba? Kailangan ilang kilometro pa po sila maglakad galing sa bundok pababa kung saan po ang pinakamalapit na public school ay nandoon. At hindi lang din po yan, meron din po tayong mga teacher na kailangan po umakyat ng bundok. Kung meron mang eskwelahan sa bundok, kailangan yung mga teacher natin umakyat doon para lang magbigay ng serbisyo, para lang matulungan ng mga tugunan ng mga bata. So, kailangan po ito. At mabuti po na nandoon na pumasa na po sa third reading itong panukalang ito. Ibig sabihin po ito ay papunta na po ito sa desk ni PBBM. Lalapag na po ito sa desk ni PBBM dahil nakapasa na po ito sa third reading sa Senado. So, hihintayin po natin ito doon sa Malacanang. At sana po, mabigyan po ito ng tugon ng presidente. Kasi nga po, napaka-backward na po natin sa edukasyon, sa DepEd. Nasayang po ang panahon, para sa akin nasayang po yung panahon ng pagiging DepEd Secretary ni Sara Duterte noong mga panahon po siya doon sa DepEd. Nasayang po yun. Madaming hindi nagawa si Sara Duterte na trabaho sa DepEd nung siya po ay sekretarya ng ahensya. At ngayon po sila nagdo-double time dahil para matugnan, maapas. Sa Bisaya pa maapas. Mahabol po yung mga backlog. Lalo na sa classroom, lalo na sa mga panukalang dapat po nakatuon sa mga mag-aaral. Kasi ito po nung panahon ni Sara Duterte, hindi po mga klase na mga panukala. Ang ginawa po ni Sara Duterte doon sa DepEd, namigay ng envelope. At ginawang mga, ewan ko paano nila ginawang mga asset sila Mary Grace Piatos at kung sino-sino pang mga pangalan na binigyan ng pera-pera at pinasahin ng mga disbursed acknowledgement receipts. Gumawa siya ng sarili niyang spy network sa DepEd. Sa aking personal na opinion, dahil nga natin kaunahon pa nung una pa na gusto defense maging siya ang secretary ng
Department of National Defense. Yun po ang hiningi ni Sara Duterte dati, DND, di ba? Kaso, pinayuhan. Nakarating po ang payo ni dating Juan Ponce Enrile sa presidente na huwag ibigay ang DND sa vice presidente dahil malaki ang tentasyon po. Malaki ang temptation. Kung siya po ang department head doon sa DND. Kaya binigay pa kanya ang Department of Education. Kaso ang ginawa ni Sara Duterte sa Department of Education, pinattern niya na mag-function na parang Department of National Defense. Na may confidential funds. Natatawa na lang tayo ngayon. Natatawa na lang po natin ito. Yun nga po yung realidad na malaki po yung iniwala na problema ni Sara Duterte sa DepEd. Hindi lang sa ghost scholars, hindi sa ghost students. Yun pang yung pong food program po niya na agnas, na anay, na whatever, hindi ko pa po yun na-discuss sa aking mga, I think na-discuss ko na ba, gusto nyo bang isa-isahin ko sa aking vlog doon sa Facebook, yung kanyang mga DepEd na anomalya? Baka, kung medyo okay na po ang pakiramdam ko at okay na po yung supply ng oxygen sa brain ko, baka isulat ko po, upuan ko po yon, mag-research ako at isa-isahin natin yung mga ginawang anomalya ni Vice President Sara Duterte sa DepEd nung siya po ay secretary pa doon. So, yun. Sige, bigyan natin ng palakpakan natin tong si Senator Bongo. Sige, go. Sige, I will give you credit where credit is due. So, go. At yun lang mabibigay sa iyo. Sige, push mo yan kasi sa kabutihan naman din yan ng mga ating mga mag-aaral, lalo sa mga malalayong lugar. So, hintayin natin na gawin itong ganap na batas ni PBBM soon. Kasi po, kaninang umaga po, PBBM update sa mga galaw ni PBBM ngayong araw po ngayong araw lang. Kanina pong morning, si PBBM ay nasa Bataan. At hindi ko pa po yun siya na sa Bataan. Hindi ko pa na-upload yung aking mga content sa PBBM sa Bataan. Si PBBM po napaka-busy po na presidente. Kanina, pagkatapos sa Bataan, pumunta po siya sa Port Bonifacio, Taguig. At nag-attend po siya ng 120th founding anniversary ng Philippine Army. Galing siya sa nito before nito, galing pa po siya sa Bataan. Napaka po ni Presidente, napaka-busy na tao. Hindi lang po siya pupunta sa isang lugar, sa isang araw sa Pilipinas, kahit saan po yan siya. Kanina nga sa Bataan. Nag-inspection siya sa Bataan. Paano ba yun? Marami mo ko dito, pumunta siya doon sa isang eskwelahan. Ilalagay ko po yan sa aking, ilalagay ko po mamaya yung video at mga, raw video sa aking vlog sa Facebook para makita nyo asan siya kanina morning. Pero ngayong hapon, nandyan na siya sa nandito na siya sa commemoration ng, ng Philippine Army. Alam nyo po, malaki po ang respeto ni PBBM sa Sandatahang Lakas. Kasi po, yung kanyang father, si Apo Lakay, isa pong sundalo.
sundalo po ng World War II si Apo Lakay, si dating Presidenteng Ferdinand Marcos Sr. Sa mga hindi updated, sa mga hindi alam, sundalo po siya noong mga panahon yon. Survivor po ng Death March yung ama ni PBBM. Kaya ang Bataan po ay napakalapit sa puso ng mga Marcos, lalo-lalo na yung ni Apo Lakay. If I remember, isa sa mga unang-unang ginawa ni Apo Lakay noon siya po ay naging presidente noong 1965, bigyang pugay or lagyan ang Bataan ng isang monument. Yung nakita po ninyo kung mga taga-Bataan, shout out sa mga taga-Bataan, yung po sa Mount Samat, yung nakita nyo po, pag pumunta kayo ng Bataan, malapit sa Limay, papunta kayong Balanga, Orani, pababa kayo ng Balanga, Orani, so doon kayo sa highway, papuntang Limay, makita po ninyo ang malaking cross doon, Mount Samat. Yun po ay commemoration. Pinagawa po yun ng 1965 ni Apo Lakay para sa mga veterano ng World War II. Kasali na siya doon. Kasi nga po, dumaan po sila dyan nung Death March. Yun. At yun po yung special place ng Bataan sa mga Marcos. At si PBBM kanina, yun nga, alam po natin, nag-training din po si PBBM, yung kabataan si PBBM. Nag-training po si PBBM sa, at alam ko, musang ito Musang po si PBBM or basta kasama po siya, nag-training po siya ng jungle, parang ano siya, combat training po si PBBM. Sinulong siya ni kanyang ama noon. Kaya, sa SAP. Kaya po malapit din po ang SAP kay PBBM. At ano siya, siguro kung hindi si PBBM naging sundalo siguro to siya. I believe. Ang problema ang gusto po ni PBBM gusto niya pong maging singer no? Astronaut tapos maging singer nung kabataan niya. So ito po, nandun po si PBBM. Nandun po si PBBM sa kasama po yung Philippine Army. At alam po natin na kamakailan may mga kwento-kwento na meron daw rumor, meron daw chismis na ikokodita daw si PBBM, kodita third party, kodita whatever, mga destabilization, whatever. Huwag po kayo maniwala sa mga ganun, Marites. Hindi po iiwanan ng ating armed forces ang isang matinong commander-in-chief. Hindi po sila mangiiwan kung ang kanilang commander-in-chief ay matino. Nakikita nilang trabaho. Ang mga tao lang na gustong alisin si PBBM sa pwesto ay yung mga taong gustong mag-agaw ng kapangyarihan dahil alam nila na kung si PBBM pa ay magpatuloy sa kanyang trajectory na linisin ang gobyerno, ayusin ang mga hindi na ayos, pagpatuloy ang paghahanap kung saan ang mga anomalya sa gobyerno at i-correct ito, matatamaan po sila. Kaya ang gagawin po nila ay palabasin si PBBM ang masama. Projection po yung ginagawa nila sa isang tao na matino, nagtatrabaho, tapos sasabihin nila, mababa sa survey. Sometimes po, huwag kayong maniwala sa mga surveys. Basta-basta, kung yung nakikita nyo yung tao naman, nagtatrabaho na maayos. At some point, may mali. May mali kayo makikita sa mga surveys na mga ganyan. At pag
kita nyo na yung mali na yon, yun na yun. Ma-realize ninyo, kayo po ay niloloko ng mga pinapaniwalaan ninyo kasi yun ang gusto nyo yung paniwalaan kasi maka-Duterte kayo. Yun. At kayo po ay membro sa kulto. At natatawa po nga ako kasi yung mga kilala po na mga high profile na mga personalidad na galawan ay para sa Duterte, ay sila po mismo ay tumatanggi na sila po ay para sa mga Duterte. Ayaw po nila ma-identify na sila po ay DDS. Which is very, very weird. Nawiwirdohan po kami sa ganun na galawan na alam natin na sila mga ka-Duterte pero pag tinatanong sila ng media, diretsahang tanong ng mga reporters, kayo po ba ay DDS? Tumatanggi sila. Tumatanggi sila. At ang latest na nakita ko, na tumanggi na naman, ay si Representative Chobit Chanco. Siya yung latest. Madami na po silang tumatanggi na hindi sila DDS pero DDS sila. Huwag na po ninyo kaming, huwag na po kayo magloko. DDS kayo. Para kayo kay Sara. Diba? So, ang latest po ay si Toby Chanco. Tingnan nyo po si Toby Chanco. Kung obserbahan nyo si Toby Chanco. At kung kayo ay curious kung anong sinasabi ko, iniimbitahan ko po kayo sa aking TPL4. The Political Bandera 4.0 na Facebook page. Mag-scroll down kayo, hanapin po ninyo yung write-up ko about kay Toby Chanco at huwag kayo magreklamo na mas mahaba yung babasahin ninyo kasi pag magreklamo kayo, ibaban ko kayo sa page. Wala pong puwang doon sa aking Facebook page ang mga tamad magbasa. Di po ba? Klaro. So, kung gusto nyo yon, sige, punta tayo doon. So, ito nga po, si PBBM, very busy. Makikita po natin, i-upload ko po mamaya-maya kung kaya po sa aking katawan at medyo ngayon po, kulang na po sa oxygen ulit ang aking brain. Kailangan ko na po mag-nebulize again. Pero dedicated po tayo maghatid sa inyo ng mga balita at bigyan natin ng opinion ang mga balita na insakto. Kasi po nga, sa sinabi ko, napakadali po gumawa ng fake news. At unfortunately, marami po pa rin tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino na uto-uto. Madaling magawa ng fake news at once na nakuha po yun ng mga uto-uto, madali po yun mag-viral. Mahirap po mag-correct ng fake news. Mahirap po mag-correct. Kaya sisikapin po natin ibigay kung ano yung nasa news, na correct news. At sisikapin po natin na huwag po tayong magbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayan na, let's say, na nauuto. At the only way lang po gagawin natin is dapat tayo maging consistent sa ating pagbibigay ng balita, ng opinion, para lang makatulong din po. Kasi ang ginagawa pong estratehiya ng mga nagsisinungaling ay ulit-ulitin po nila ang kanilang kasinungalingan hanggang kayo po ay maniwala sa kasinungalingan na yun. Yun po. Yun po yung dapat natin i-prevent. So hanggang dito na lang po ako ulit. Salamat po at salamat po na nag-join kayo sa akin. Pasensya na po na wala po yesterday ako kasi po may problema po ako. Nagka-problema din po ako sa internet tsaka mayroon nga po akong sakit. At ngayon po pinapawis-pawisan na ako. Kailangan ko na po magpahinga ulit.
At tomorrow, samahan po ninyo ako ulit. Hopefully, hindi na po okay na po ang aking pakiramdam. Huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe kay Nyolo, kay Tita Admin Rich, kay Banat Boy, at sa akin dito sa YouTube. Kung meron po kayo sa Facebook, hanapin po ninyo The Political Labandera 4.0. At doon po sa TikTok, kung meron kayong TikTok, hanapin po ninyo doon ang TPL3. At kung gusto niyo po kung meron po kayong mga tanong, mag-message lang po kayo or whatever. Salamat, and I will all see you all tomorrow, hopefully. And have a good day. Thank you, and bye-bye.